Pag-aaralan po namin ngayon ay napag-aaralan na natin ng Wednesday service. Pero naisip ko po na pag-aaralan din natin ng Sunday upang ang buong congregation ay makakarinig ng preaching ngayong umaga na ito. Ang pag-aaralan natin, kapatid, ay may kinalaman sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao. No? Sinasabi ko, ang dahilan kung bakit tayo ay ibinigay sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, ang dahilan kung bakit tayo ay narito at nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Panginoon na siya nabigay sa atin ng buhay, ang dahilan kung bakit tayo ay nanatiling matatag sa pananampalataya sa Kanya, ay dahil ang Diyos na ating sinasamba ay patuloy tayong nililigtas. Sa ating mga kaluluwa ay patuloy niyang nililigtas. Kung iniligtas ka noong unang panahon, patuloy na gagawin ng Diyos yan hanggang sa huling panahon. Tandaan natin, ang Diyos ay malakas na magligtas ng tao. Hindi siya sumusuko. No? Gusto ka niyang iligtas ngayong araw na ito. Tapos kinabukasan, ayaw na niya kasi sumusuko na siya sa'yo. Kasi pasaway ka. No, hindi po ganyan ang ating Panginoon. Kung ililigtas ka ng Diyos, kung nais kang iligtas ng ating Diyos, maliligtas ka ng Diyos. Ililigtas niya ang ating mga kaluluwa. Bakit? Because our God is strong to save. Siya ay malakas na magligtas ng tao. Pag-aaralan natin ngayon, kapatid, yung konsepto ng takot or fear at pananampalataya, which is faith. Ang ating key verse ng umaga na ito is Matthew chapter 14, verse 22 to 33. No? Before natin pag-aralan ito, kapatid, bibigay ng konting konteksto. Ating mahal na Panginoon sa Kristo ay nangaral ang mga salita ng Diyos sa isang bundok na mayroong libo-libong mga tao na nakikinig sa Kanya. No? Imagine, our Lord is seated at the top of the hill. Marami yung mga nakakinig sa Kanya at nakikinig sa Kanya. That is 5,000 people. At naisip din ng mga apostol, nag-alala sila, kasi, of course, sa tagal na nilang nakikinig sa ating mahal na Panginoon sa Kristo, hindi pa sila kumakain. So, nagimala na ginawa ng Panginoon, ang pagkain na kakaunti na para sa 5 katao lamang, ay pinarami niya at pinalago niya upang mapakain ng 5,000 katao. So, mayroong tinanggap na pagkain ng mga tao ng oras na yon. Pagkain physical, which is ang tinapay at ang isda, at pagkain spiritual, which is the Word of God. No? Maghapon yun, kapatid, at malapit na yung maghapon na, at malapit na gumabi, kapatid, natapos yung mga salita ng Diyos, nag-alisan yung mga tao, pero nabatid ng ating Panginoon na babalik yung mga tao nito. Yung mga 5,000 tao nito ay babalik sa Kanya. Anong sinigyan sa 5,000 na tao nito? Nakinig sila ng salita ng Diyos na nanggaling sa ating mahal na Panginoon. At the same time, kumain din sila ng tinapay at ng isda. 2 pagkain kinain nila. Pagkain spiritual at pagkain physical. Pero nabatid ng ating mahal na Panginoon kung bakit siya nalungkot ng mga oras na yun, sapagat alam niya na kung babalik man yung mga tao na ito, ibang intensyon ang kanilang dadalhin sa ating mahal na Panginoon. Bumalik na yung mga tao nito, pero binalikan nila ang ating mahal na Panginoon hindi dahil nakarinig sila ng salita ng Diyos at nabusog ang kanilang espiritual na buhay, kundi bumalik sila kasi nagugutom sila. Bumalik sila kasi nais nilang kumain muli ng tinapay at ng isda. Nalungkot ang ating mahal na Panginoon na malaman ng mga tao kahit ang mga salita ng Diyos ay nasa harapan na nila at naririnig nila ang mga salita ng Diyos, hindi namumunga ang mga ito, bagkus ang nais lamang nila is to satisfy their physical bodies. No? Kaya minsan sabi nga ni Pastor, kung ang tao ay pupunta sa church para kumain lamang after ng service, no? Para busugin lamang ang kanyang sarili after service, hindi para busugin ang kanyang spiritual life, then what is the sense
na pupunta ka pa dito to worship God if your intention is just to eat after service. Kaya nga, I see, sabi nga ng Biblia, open rebuke is better, di ba? Kailangan malaman natin kung ano yung prioridad ng isang Kristiyano, kung bakit siya narito. Para mabusugin ang kanyang pisikal na pangatawan, o para mabusog ang kanyang spiritual na pangatawan. So ngayong gabi kapatid, umaga, pag-aaralan natin kung bakit napakahalaga ang kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao. No? Like, kapag nalaman mo kung gaano kahalaga ito, hindi mo na kailangan pang naisin yung mga bagay na nasa mundong ito, sapagkat ang mga bagay na nasa mundong ito ay parang dalian lamang may hangganan, pero mga bagay na hindi nakikita na nasa langit ay pangwalang hanggan. Ito yung sinasabi ng mga apostol. So makikita natin ng ating mahal na Panginoong Kristo, matapos na siya ay mangaral ng mga salita, ay pinahayo niya yung kanyang mga disipulo upang pumunta sa kabilang dako ng dagat ng Galileo, which is Capernaum. No? At babasahin natin ito matapos yung nangyaring pag-preach niya sa hill. Matthew chapter 14, verse 22 to 33. Pagkatapos pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna niya sa kabilang ibayo habang pinapauwi niya ang maraming tao. Pagkatapos niyang pauwiin ang maraming tao ay umakyat siya mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi siya'y naroong nag-iisa. Ngunit ang bangka ng sandaling iyon ay malayong-malayo na sa dalampasigan na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa kanila ang hangin. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila at lumakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita ng mga alagad na siya ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasintang sila. Nagsasabi, "Multo!" Nagsigawan sila sa takot. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayo matakot." Sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw nga yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." 29. Sabi ng ating mahal na Panginoon, "Halika." Kaya bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya. Nang siya'y papalubog, siya ay sumigaw at nasabi, "Panginoon, iligtas mo ako." Ang ginawa ng Panginoon, inabot kaagad ni Jesus ang kanyang kamay at tinawakan siya na sinasabi sa kanya, "O ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan?" Nang makasakay na sila sa bangka ay huminto ang hangin. Sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos." Purihin ng Diyos ang mga banal na salita ngayong umaga na ito. Ito ang ating pag-aaralan. Kung may limayan po natin isa-isa, upang mas lalo natin maintindihan. Matapos na ating mahal na Panginoon ay mag-preach sa bundok nung kinagapit ng gumabi, pinahayo niya yung kanyang mga alagad sa kabilang dako ng Sea of Galilee. No? Ang Sea of Galilee, kapatid, kung titignan ninyo sa topografiya ng Israel, ito ay napapaligiran ng mga bundok. No? At mayroong mga instances doon na sinasabi hanggang sa mga panahon na ito na bigla na lang lumalakas yung hangin doon, bigla na lang lumalakas yung draft doon, na parang bang may bagyo pero wala naman. Bigla na lang nangyayari dahil sa topografiya ng Sea of Galilee. No? Because of the air draft na nanggagaling sa mga bulubundukin na nakapalibot sa kanya. At ang ginawa natin mahal na Panginoon, pinaunan niya yung kanyang mga alagad kasi meron siyang dapat gawin. Pinaunan niya sa kabilang dako, which is Capernaum, at sasakay sila ng bangka at maglalaya mula doon sa lugar na ipapunta sa Capernaum. Pinaunan niya yung kanyang mga alagad kasi papauwiin muna niya yung mga maraming tao. Yung mga tao na kumain ng isda at ng tinapay. Pagkatapos ng pinauwi ang maraming tao, ang ginawa ng Panginoon, umakyat siya sa bundok upang manalangin. No?
At pagsapit sa gabi, siya'y naroong nag-iisa. Pinapakita dito kapatid na ang ating mahal na Panginoon sa Kristo ay hindi tumitigil na nananalangin. Lagi siyang nagpe-pray sa Ama sa langit. Kahit tayo, constantly pinagpe-pray tayo ng ating mahal na Panginoon. At noong mga oras na yun, kapatid, batid ko, no? Marami, may mga experts na nagsasabi na kaya nanalangin ng Panginoon sa bundok kasi nais niya na ma-relieve yung kanyang naramdamang kalungkutan dahil nang malaman niya na yung mga 5,000 na nakarinig ng mga salita ng Diyos ay hindi ibinigay sa kanya ng Ama. At sabi niya sa John chapter 6, di ba? Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, ni isa ay hindi ko itataboy. Those who are given to me by the Father will come to me, and I will never cast them out. Pero yung mga bumabalik sila sa Kanya, yung mga libo not because they were given to Him by God, but because they ate. Kumain sila ng isda ng tinapay. So technically kapatid, nalungkot siguro ang ating mahal na Panginoon sa Kristo dito. Pumunta siya sa bundok, nanalangin ng kalakasan upang mawala o maibsan ang kalungkutan ng ating Panginoon. At nanalangin siya kapatid ng halos buong gabi. No? Di ba pinalayag na yung kay mga alagad, nasa dagat yung kanyang mga alagad, lumalayag sila. Pero siya, nasa bundok siya at nananalangin siya halos buong gabi. Bakit natin alam na halos buong gabi siyang nananalangin? Kasi, after niyan, may mangyayari. Yung bangka kapatid na nandun yung mga disipulo na nakasakay, ay malayong-malayo na sa dalampasigan na kanilang kung saan sila nang galing. So, ibig sabihin, hindi na sila pwedeng bumalik pa sa dalampasigan kasi malayo na sila papunta sa Capernaum. Ang problema, hinahampas ng alon yung kanilang bangka sapagkat ang hangin na supposedly dapat nangiayon sa kanila papunta sa Capernaum ay pasalungat sa kanila. Kung nagbabangka kayo kapatid, kapag ang hangin ay pasalungat sa inyo, anong gagawin mo? Yung sail ay itataas mo ulit, aalisin mo, kasi ayaw mo na yung hangin, itutulak ka pabalik. Aalisin mo yung sail, tapos magsasagwan ka. Kasi lalabanan mo yung hangin eh. So you can imagine na itong mga apostol na narito, yung mga disipulo ni Kristo na ito ay pagod na. At inihigal na sa pagod, exhausted na sila dahil nilalabanan nila yung hangin. No? At alam niyo kung kailan dumating ang ating Panginoon? In fact, kaya naman silang iligtas ng ating mahal na Panginoon. Ora mismo nung mangyari yung hangin na yon, di ba? Nung mangyari yung mga pagsubok na yan, nung mangyari yung mga problema na yan, ora mismo, pwede naman silang iligtas ng Panginoon. Pero alam niyo kung anong oras sila dumating? Anong oras dumating ang Panginoon? Dumating ang Panginoon noong oras na madaling araw. Imagine, nung 6 o'clock lang may ka rin. Yeah? Siguro mga 2 or 3 a.m. na, magsagwan na pa. Mapagal na rin apostol, mapagal na rin disipulo ng Kristo. Makikita mo dito kapatid na mayroong gustong ipahiwatig ang ating mahal na Panginoon. Ang pinapahiwatig dito ng ating mahal na Panginoon, no, na minsan, bibigyan tayo ng mga problema, ng mga pagsubok, na kung saan yung gusto natin mangyari sa buhay natin, hindi nakikiayon yung mundong ito sa atin. Na para bagang salungat yung nangyayari sa buhay natin. Nais natin ng maganda at marangyang buhay, maginhawang buhay, pero naghihirap tayo. Nais natin na mapagaling yung ating mga karamdaman, pero mas lalo pala yata tayo lumalala. Nais natin na magkaroon tayo ng magandang kinabubuhay, magandang trabaho, pero para bang nawalan ka pa lalo ng trabaho at ngayon punong-puno ka na ng utang. Yung mga bagay na ito ay nangyayari sa ating buhay at pinahihintulutan mismo ng Diyos na mangyari ito sa ating buhay. Tulad ng paghihintulot ng Diyos
na mangyari sa mga disipulo na nasa bangka, na sila ay sumagwan hanggang madaling araw. Imagine na lang, pagod na sila. Ganyan din tayo minsan sa ating mga problema, mga pagsubok, mga suliranin. Sabihin natin, may problema na ako, mga Panginoon, nawalan ng trabaho yung aking asawa. Tapos ngayon mawalan pa ako ng trabaho. Tapos yung anak ko, bagsak pa sa kanyang pag-aaral. Tapos makikita ko na yung bank account namin ay puno-puno ng utang. Mahal na Panginoon, pagod na ako, O Diyos. Hindi ko na po kaya. Diba? Minsan nga yung asawa ko, gagawin ko na naman siya example. Sabi niya, gagawin mo na lang ako ginagawa yung example. Gagawin mo siya yung example. Minsan magtatrabaho siya, kapatid, tapos may ipapagawa sa kanyang ibang bagay. Tapos may kita siya na bobombard siya din ng mga kapatid niya, ng pamilya niya, ng mga kasama niya sa trabaho, and everything. Na o-overload siya, tapos bigla na lang ibabagsak yung kamay niya sa lamesa. Sabi niya, pagod na ako. O yun na ako mupatin. Ano to? Ganyan din tayo minsan sa ating buhay. Nakakapagod yung maraming problema, hindi po ba? Nakakapagod yung maraming pagsubok. Natutuliro ka, nababagabag ka, natatakot ka. Kung ano man ang pwedeng mangyari sa iyo, the moment na ikaw ay mapapagod at susuko. Ganyan na nangyari sa mga apostol ng mga oras na yon. At bakit ito pinapahintulutan ng Diyos? Sapagkat nais ng Diyos na tayo ay dumanas ng mga pagsubok, ng mga suliranin upang mas lalo tayong lumapit sa Kanya. Sabi ko nga, kapag ikaw ay nasa itaas, ano yung way mo? Ano yung tanging version mo na matitignan mo? Either yung ka-level mo o yung mga nasa ibaba. Pero kung ikaw ay nasa ilalim, ang tanging pwede mo na lamang tingnan at lapitan ay kung sino ang nasa taas. Ito yung ginagawa ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. Hinayaan niya yung mga disipulo, kanyang mga apostol na mapagod at dumating siya right at the moment na kailangan na sila ng Panginoon. Ganyan ang Diyos. He knows when is the right time to come and save. No? May mga oras na kala natin pinabayaan na tayo ng Panginoon, pero hindi mo alam kung ano yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Darating at darating siya the moment na kailangan mo na siya. Tulad ng oras nito, kailangan niya ng mga apostol, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, ng madaling araw, they're all exhausted. Pagod na sila. At doon dumating ang Panginoon. Just right at the moment na malapit na silang sumuko. Diba? Dumating siya ng madaling araw at lumapit siya mismo sa kanyang mga disipulo na nasa bangka na lumalakad sa ibabaw ng tubig. This is a miracle, no? Walang tao nakakagawa niyan. Na tao lumalakad sa tubig. Kaya tingnan mo kung ano yung mga reaksyon ng mga apostol. Ang reaksyon ng mga apostol ay ganito. At nang makita ng mga alagad na siya, ang ating mahal na Panginoon Kristo, ay lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila na nagsasabi, multo! Nagsigawan sila sa takot. Pagod na pagod ka na, you're exhausted, tapos makikita mo may tao na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Hindi ka magtataka. Kaya alam nila, baka nag-hallucinate lamang sila o meron sila dinaramdam sa propagod nila, kaya akala nila ang nakikita nila ay isang multo. Ang dami na nga naming problema. Pagod na nga kami. Tapos magpapakita pa sa amin, multo, di ba? Kaya nagsigawan sila sa takot. Natakot yung mga tao noong mga oras na yun, nasintak sila nung makita nila itong tao na naglalakad sa ibabaw ng dagat. Pero hindi tayo hinayaan ng Diyos na manatili sa takot.
The most frequent commandment na binibigay ng Diyos sa atin sa Biblia is, fear not. Huwag kang matakot. Huwag tayong matakot. Ito ang sinabi ng multo na nasa harapan nila. Huwag kayong matakot. Lakasan ninyo ang iyong loob. Basahin natin, kapatid. Ngunit nagsalita, yung nakikita nilang multo. Nagsalita after a few minutes, after a few hours. Nanatili lang ba siya doon? No. Nung makita ng mahal ng Panginoon Kristo, reaksyon ng mga tao nito, swiftly, nagsalita siya. Kaagad, at nagsabi, lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot. Ladies and gentlemen, this is a declaration. Isang deklarasyon mula sa Panginoon na sinasabi sa ating buhay na kapag may nangyayari pagsubok sa ating buhay, mga suliranin, pagod na tayo, manatili tayong matatag. Lakasan natin ang ating loob sapagkat ang nasa harapan natin, ang kasama natin, ang pinagkakatiwalaan natin, ang sinasampatayanan natin ay ang mismong mahal na Panginoong Yesu Kristo. Kaya sabi niya, huwag kang matakot. And Jesus said those words with confidence. Why? Because our Lord knows that He is strong to save. Amen. Pero, sa Matthew lang ito nangyari. Sa book of Luke, Mark and John, hindi makikita yung kwento nito ni Pedro. Pero sa Matthew, makikita mo na si Pedro, sa kanyang kagustuhan na i-verify kung si Kristo ang nasa harapan niya. Sumagot siya sa ating mahal na Panginoon. Sinabi ni mahal na Panginoon, huwag kang matakot. Sabi ni Pedro, Panginoon, again, the power to perceive na makilala mo ang Panginoong Jesucristo is not because you can recognize the Lord. Hindi. We don't have that power. The power to recognize the Lord is from God. And the oras na yun, kapatid, si Pedro, despite of his skepticism, he is guided by the Holy Spirit. Instead na multo ang sabihin niya sa harapan niya, sinabi niya, Panginoon! Kung ikaw nga yan, skeptical pa rin siya, pero tinawag pa rin niyang Lord. Yung nakikita niya ngayon. Kung ikaw nga yan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig. There is a hint na nagtitiwala si Pedro, pero may konting pagdududa. May konting alinlangan. Pero that's not the point. What's the positive here? Naniniwala si Pedro na kung ang Panginoon ang nasa kanyang harapan, lalakad siya sa tubig. May mangyayaring himala sa kanyang buhay. At ano yung ginawa natin mahal na Panginoon? In-invite si Pedro. Inutusan si Pedro. Ang sabi niya kay Pedro, Pedro, halika. At si Pedro, bilang masunurin na disipulo ng ating mahal na Panginoon at apostol, bumaba siya. Natatandaan ninyo, kapatid, nung si Pedro, bago niya nakilala ang ating Panginoon, siya ay nangingisda magdamag pero wala silang nahuling isda. Diba? Ano sinabi ng ating mahal na Panginoon? Lumayo ka ulit. At kukuha ka ng isda. Diba? Sabi niya, magdamag na akong naghuli ng isda pero wala akong nahuhuli. Pero dahil ikaw ang guro, susundin kita. Sinunod niya ang ating mahal na Panginoon. Ang tawag niya nung dati sa mahal na Panginoon Kristo is Rabbi or Guro. No? Kaya anong oras na ito, bilang si Pedro na isang masunuring apostol, sumunod siya sa ating mahal na Panginoon. Bumaba siya sa bangka. At anong himalang nangyari sa ating kapatid? Lumakad siya sa ibabaw ng tubig.
patungo kay Jesus. No? Minsan kapatid, ganyan tayo. We are approaching God's grace. Lumalapit tayo sa biyaya ng Diyos na may pagtitiwala, pero may konting pagdududa. Sabihin natin, mananalangin ako sa Panginoon. Alam ko na mangyayari ito. Bisa nga yung mga ibang sekta, no, sasabihin nila, you name it, you claim it. Mangyayari talaga yan, mangyayari talaga yan. Pero paano kung hindi nangyayari sa buhay natin? Ano mangyayari? Magka-crumble ka na lang ba? Dahil hindi ibinigay sa iyo kung ano yung nais ng iyong puso? No? Minsan ganyan tayo. Pero itong si Pedro, kapatid, lumapit siya sa ating mahal na Panginoon. Sumunod siya sa ating mahal na Panginoon. At dahil doon, nakaranas siya ng himala. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Pero ano nangyari? Ano nangyari? Ang nangyari, kaysa sa ituon ni Pedro ang kanyang atensyon sa ating Panginoon, itinuon niya ang kanyang atensyon sa unos, sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga nangyayari sa kanyang paligid. No? Ano nangyari dito? Sa 30. Ngunit nang mapansin niya ni Pedro, natakot siya. Napansin niya yung hangin na lumalakas sa mga alon ay naglalakihan. Natakot si Pedro. Kasi itinuon niya ang kanyang atensyon sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga suliranin, despite knowing that God is right in front of you. Despite alam mo na ang Diyos ay kasama mo lagi, pero mas itinuon mo ang iyong atensyon sa mga problema, sa mga pagsubok, nalugmok ka sa takot, kapatid. At ano nangyari? Dahil sa takot ni Pedro, natakot siya, siya ay lumubog. Lumubog na paunti-unti si Pedro dahil natakot siya sa mga alon, sa mga hangin. Pero ito yung maganda sa ating kapatid. Alam niya na hindi niya kayang lumakad sa tubig without the power of our Lord Jesus Christ. Kung wala ang kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi siya makakalakad sa tubig. And he believes deep down in his heart that the Lord is strong to save. Noong mga oras na yun, nagkamali si Pedro, he stumbled. Tumingin siya sa mga problema, tumingin siya sa mga pagsubok, lumubog siya, natisod siya, nagkamali siya. Pero look at God's grace noong mga oras na ito. Lumubog siya, but upon his moments na malapit na siyang totally na malubog sa dagat, sumigaw itong kapatid natin. Sumigaw siya at sinabi, Panginoon, iligtas mo ako. This is a sliver of hope, kapatid. Umaasa si Pedro sa kapangyarihan ng Panginoon na iligtas siya sa mga oras na iyon. Hindi niya inasahan ang kanyang sarili na maliligtas niya ang kanyang sarili sapagkat napakataas ng mga alon at napakalakas ng hangin. Hindi niya kayang gawin ito. At ang maganda sa ating kapatid, ang buong puso, ang buong kaluluwa niya noong mga oras na iyon ay inasa niya sa kapangyarihan ni Kristo na iligtas siya sa oras na iyon. Because he knew deep down in his heart that the Lord is strong to save. At ano yung ginawa ng mahal na Panginoon Yesu Kristo? Believe it? Because he is loving. Inabot ng Panginoon. Kaagad, kapatid. Inabot kaagad ni Jesus ang kanyang kamay. At hinawakan si Pedro the moment he cried for help. The Lord was there. Hinawakan yung kamay niya, inabot sa kanya, maraming itinaas niyang ganyan, at sinabi sa kanya, o ikaw, na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? O ikaw, na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Now you're going to tell me,
Isn't it that we are saved by faith in Christ? Di ba naliligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo? Eh bakit siya? Napakaliit ang pananampalataya niya, pero bakit iniligtas pa rin siya ng Panginoon? I'm telling you, faith, as small as a mustard seed, can move mountains. Itong mahal na Panginoon, itong ating mahal na Panginoon si Kristo, batid niya na bagamat si Pedro ay may tendency o kapasidad na magduda, no? At manliit ang kanyang pananampalataya. Pero the gift of faith is still there. Ang pananampalataya ay nandoon pa rin, kapatid. And because of the faith of our brother, he was saved. Andiyan pa rin ang pananampalataya, kapatid, kahit maliit lang. But then, he was saved. Pwede mo pagdudahan ang inyong kaligtasan. Pwede kang magduda sapagkat alam mo na ikaw ay patuloy na nagkakasala kahit nakilala mo na si Kristo. Panginoon, ano ba to? Akala ko ba yung mga naligtas na ay may kapangyarihan na labanan ng kanilang kasalanan? Pero bakit ako? Patuloy pa rin ako nagkakasala, O Diyos. Ano bang nangyayari sa buhay ko? Pwede kang magduda. Ligtas ba talaga ako? Kasi parang walang nangyayari sa akin. Ano ba yung nangyayari? Pwede mo pagdudahan ang iyong kaligtasan, kapatid. Pero ang Christian, ang isang Kristiyano, can never, ever doubt, hindi mo pwede pagdudahan ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas ng taong makasalanan. That is 100% accurate. That is 100% absolute, kapatid. Sabi nga ng iba, hawak-hawak mo ang Diyos at hawak-hawak ka niya. May mga pagkakataon na minsan, sobrang pagod mo sa buhay, sobrang problema, sobrang pagsubok, bibitiw ka. Susuko ka sa pagkahawak sa Kanya. Susuko ka sa paghawak sa ating mahal na Panginoon sa Kristo. Pero dahil ang Diyos ay tapat, dahil ang mahal na Panginoon sa Kristo ay tapat, hindi niya hayaan na tayo ay Kanyang bibitawan. Nakabitaw ka, pero hindi siya bumibitaw. Itataas at itataas. Ano itong bagay ito, kapatid? No? Ang nabigay ng sliver of hope kay Pedro. Sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. Marahil sa kanyang sarili, hindi ko kaya iligtas sa kanyang sarili, wala akong kayahan, ako'y mahinang nilalang. At anong ginawa ng Panginoon? The moment that he cried for help, the Lord was there. Lord! Sabi nga ni 32. Nang makasakay na sila sa bangka, ay huminto na ang hangin. Imagine, pag nangyayari, ang lakas ng hangin, lakas ng unos, nung niligtas ng Panginoon si Pedro, at sumakay sila sa bangka, boom! Wala ng hangin. Boom! Wala ng alon. Alam niyo kung kailan nangyari yan before that? Before this, may nangyayari ganyan din. Naalala niyo na yung mga disipulo ng ating mahal Panginoon nakasakay sa isang bangka, puno-puno yung bangka, tapos yung ating mahal Panginoon Kristo ay nakahiga sa dulo ng bangka at natutulog. Tapos bigla na lang kumangin, bigla na lang lumakas yung alon, tapos natakot yung mga disipulo sa bangka at sinabi, gisingin natin ang Panginoon. Ang lakas ng alon, ang lakas ng hangin, baka mamatay tayo. Ginising nila ang Panginoon. Di ba? Nalala yung kanto na yun? Tapos ano ginawa ng Panginoon? Tumayo siya, naglakad, at anong sinabi niya, ano natin natin? Peace, be still. Sabi niya sa hangin, ang sabi niya sa alon, peace, be still. The moment na sinabi yun ng Panginoon, nawala ang hangin, nawala ang alon, nanahimik na para bagang nasa isang library yung mga tao, wala kang maririnig. Definitely, kapatid, yung silence. Ang ano nangyari? Yung mga tao ba na doon ay naglundagan sa nangyari? Nagtaasan ng kamay at pinuri ang Panginoon? No! Ano nangyari sa kanila? Nang makita nila ito, mas lalo silang natakot. Mas lalo silang natakot, naramdaman nila kabanalan ng kasama nila, kapatid. At ano
anong tanong nila? Anong tanong nila after ng verse na yun? What manner of man is this? Anong klaseng tao ito? Na kahit ang hangin, na kahit ang dagat, ay sumusunod sa Kanya. Yun yung tanong. Anong klaseng tao ito? Na kahit ang hangin, na kahit ang dagat, ay sumusunod sa Kanya. Now, fast forward tayo sa mga oras na nasa bangka na naman sila, na nakaranas na labas sila ng unos with the same Sea of Galilee. At noong mga oras na yun, iniligtas ng Panginoon si Pedro, isinakay niya sa bangka, and karakadaka, huminto ang hangin, nawala yung araw. Nangyari na naman itong himalang ito. At ano yung nangyari? Kapatid, anong nangyari sa bangka nung makita nila itong himalang ito? Basahin natin. Sa 33. Sinamba ng mga disipulo, sinamba ng mga apostol, itong ating mahal na Panginoong Jesucristo na nasa bangka. This is the first time sa Gospels na yung mismong mga disipulo at yung mga mismong apostol worship Christ. Sinamba nila si Kristo. Kasi before this, ang tingin nila sa ating mahal na Panginoon is just a rabbi, isang guro na kayang magpagaling, na kayang magpalayas ng mga demonyo. Kapatid, there are two instances na winorship nila si Christ, pero hindi sila mga disipulo. Pero here, this is the first time that the disciples themselves, that the apostles themselves, worship our Lord Jesus Christ. Ano yung unang tanong na nangyari ulit ito? What manner of man is this? Anong klaseng tao ito? Na kahit ang hangin, na kahit ang dagat, ay sumusunod sa Kanya. Well, sila din naman yung sumagot sa kanilang tanong. Anong sagot sa kanilang tanong? Tunay. Na-realize nila ng mga oras na yun. Tunay. Na hindi lamang pala tao itong ating kasama. Na hindi lamang pala siya tao na nakapagpagaling ng mga kasalanan, ng mga karamdaman, at nagpapatawad ng mga kasalanan. Kundi tunay nga na ang kasama nila ay ang mismong anak ng Diyos. Noong mga oras na yun, kapatid, nagilabot yung mga apostol, lumuhod sila at sinamba ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Tandaan, sa moment na kailangan natin ng tulong, huwag kang mahiyang lumapit sa ating mahal na Panginoon. Huwag kang mahiyang lumapit at humingi ng tulong sa Kanya. Sapagkat ang Diyos natin ay makapangyarihang magligtas ng tao. Kaya nga, what's the call of the gospel? Repent and believe in Christ. Repent and have faith in Christ. What is that faith? The faith, ang pananampalataya na kaya kang iligtas ng Panginoong Jesucristo. Ang pananampalataya, kapatid, ay pagpaniniwala at pagtitiwala sa kakayahan ng Diyos na iligtas kang makasalanang tao. Tandaan, sa Isaiah chapter 43, verse 1 to 2, sabi dito ng ating Panginoon, ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon, Yahweh, siya na lumalang sa iyo, O Jacob, siya na naganyo sa iyo, O Israel. Huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tinawag kita sa pangalan mo, at ito'y maganda, ikaw ay akin. Kapag ikaw ay dumaraan sa tubig, ako ay makakasama mo. At sa pagtawid mo sa mga ilog, ay hindi kanila aapawan. Kapag ikaw ay lumakad sa apoy, hindi ka masusunog at hindi ka tutukukin ng apoy. Kasi sabi dito na ang Diyos, kung iniligtas na tayo, hindi niya tayo pababayaan. Si David, kapatid, Psalms 23, though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi na siya matatakot.
Why? For because the Lord is with him. Kasama natin ang Panginoon. At bakit nasasabi niya with confidence? Dahil alam niya, naniniwala siya, natitiwala siya na ang Panginoon ay may kapangyarihang magligtas. Sa moment na kailangan natin siya, darating siya at magliligtas. Sa mga bisita na narito, kapatid, this is the gospel of Christ. The gospel of Christ is this. Pagod na po ba kayo sa naramdaman yung sakit ng loob? Sa tuwing meron kayong nagagawang kasalanan sa ibang tao? Aminin nyo man o hindi, kapatid. I'm sure, yung moral conscience ninyo kapag may nagagawa kayong kasalanan, may mga gabi na hindi kayo makakatulog. Na may isip ninyo, ito ba, hindi ako makakita? Yung pa may garbiyado ng limang tao. Balang yata yung masanting. Nababagabag ba kayo sa mga tanong na yan sa buhay ninyo? Atin ba kayang consequence yung nagawang ini? Atin kayang kapalit? Atin kayang parusa yung nagawang emaya pa ini? I'm sure meron kayong ganyan na idea. Kapag may ginawa ka, mapaparusahan ka. Kasi tingin yung mga batas natin, hindi ba? Sa batas, kapag may ginawa kang mali, mapaparusa ka. I'm sure ganyan din yung nag-weigh down sa inyo. Tawag ko dyan ay guilt. Nagigilty ba kayo sa inyong mga nagawang kasalanan? Nagigilty ba kayo sa mga nagawa ninyong masama sa buhay ninyo? Ito po yung magandang balita ko sa inyo. Ang magandang balita, kapatid, ang sinabi sa Biblia, sabi natin mahal na Panginoon, Jesucristo, kung tayo ay lalapit sa Kanya, kung tayo ay magtitiwala sa Kanya, kung tayo ay magkakaroon ng disposisyon sa ating buhay, na ibigay at ilaan sa lahat ng ating buhay sa ating mahal na Panginoon Jesucristo, pagkatiwalaan siya sa ating buhay. Ang pangako ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Tutubusin niya ang ating mga kasalanan at bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa buhay. Ang gospel message ay magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Lumapit po tayo sa ating mahal na Panginoon sa Kristo dahil mayroon siyang kakayahan na iligtas ka, ay iligtas ang iyong kaluluwa, kapatid. At sa mga oras na ito, kapatid, dumudulog ako sa bawat isa. Naisipin natin sa ating buhay na nilayunin ng Diyos kung bakit tayo nakakaranas sa mga pagsubok, mga suliranin. At ang nais ng Diyos sa ating buhay, tayo manatili sa Kanya ng matatag. Basahin natin ang Kanyang mga salita. Mag-aliwan tayo sa Kanyang mga salita. At tayo ay magkaisa, kapatid, na labanan itong mga pagsubok na ito. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon ay makapangyarihang magligtas. Kahit anong sitwasyon pa yan, kapatid, mas lalong higit sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. It is more than just a bumper sticker. Di ba alam yung word na in Christ we trust? In Jesus we trust? It is more than just a bumper sticker. Ang ibig sabihin nun, na sa lahat ng bagay, problema, pagsubok, suliranin, o magandang bagay pa yan. Trust in Christ and trust in His power to save. Amen po ba? Amen. Let's pray. Father, maraming salamat sa kapangyarihan mo na magligtas ng mga kaluluwa ng tao. Batid mo, mahal na Panginoon, ang oras ng aming mga pangangailangan. Batid mo, mahal na Panginoon, ang oras na kami ay tumutulog ng taos-puso sa iyo, mahal na Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, sa iyong makapangyarihan mga kamay at sa iyong biyaya, na ikaw ay lumapit, mahal na Panginoon, at iligtas mo kami sa oras ng aming pangangailangan, O Diyos. Sapagkat batid namin, alam namin na ikaw ay makapangyarihang magligtas. Nawa, mahal na Panginoon, bigyan mo ng kalakasan, kalatagan sa aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. At kami manatili sa ilalim ng iyong biyaya, magpakailanman. God, we have sa dalangin sa operate pangalan ng Jesus.